Amen. Purihin po ang Panginoon. Napaka sarap pong ibigay ang pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos na sa isang linggo, tayo po ay pwedeng mag-gather na ganito at ibigay po yung pagsamba, paggalang, pagpupuri sa ating Diyos. Glory to God. Kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Ephesians chapter 4 verses 1 up to 3. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Diyos. Ephesians chapter 4 verses 1 up to 3. Higit yun po. Ephesians chapter 4 verses 1 up to 3. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Tayo po ay nanalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang araw na ito na inyo pong ibinigay so that we can honor you, so that we can worship you, Lord, to give our respect to you. Salamat po, O Diyos. Inihiling namin, O Diyos, na ang iyong mga salita ay maipangaral ng tama ayon sa inyong kalooban. Maging bukas, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin as we, Lord God, continue to be receptive, Panginoon, kung ano ang gusto mo po na mangyari o gusto mong ipaabot, Panginoon, para sa amin sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Lord, we entrust to you our very lives. Inihiling namin ng banal na Espiritu ay kumilos sa aming mga puso, kumilos sa kabuuan po ng gawain. And Lord, ang mga puso namin, O Diyos, ay umaasa, Panginoon, ng inyo pong pagkilos, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Salamat po. Umaasa kami, Panginoon, ng mga dakilang bagay na iyong gagawin sa aming mga buhay, sa pamagitan ng iyong presensya at ng mensahe ngayong umaga. We honor you, Lord. We thank you, Lord. This is what we pray. In Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakaupo. Glory to God. Importante po na tayo ay, o alam natin yung ating pong mga doctrines, mga paniniwala. Importante po na malaman natin yan. At marami po sa atin ay mayroong kayong mga alam doon po sa ating mga doctrines bilang Assemblies of God po ay tayo mayroong mga 16 fundamental doctrines. Importante na alam natin ang ating mga doctrines at hindi lamang po yon, dapat yung pong ating mga pinaniniwalaan ay ating pong ipinamumuhay. What we believe, we should live. Amen. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 16, watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Ito po ay tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo na bago pong batang pastor. Ang sabi niya, watch your life and doctrine closely. Watch your life. Watch what you believe. Persevere in them. Because if you watch your life and doctrine closely, you will save both yourself and your hearers. Si Paul, sa Ephesians chapter 1 hanggang 3, he stated doctrines.
yung mga dapat paniwalaan, yung pong mga itinuro, na mga dapat paniwalaan. He stated the doctrines in chapters 1 to 3, but he shifted in chapter 4. Nung mag-shift po siya sa chapter 4, tinuro po niya yung practical application of what he taught doon po sa chapters 1 to 3. Practical application o kaya Christian living. Mahalaga po. Hinihikayat po niya ang mga mananampalataya na mamuhay sila in a way that reflects Christ. Ulit. He urges believers. Hinihikayat niya ang mga mananampalataya na sila po ay mamuhay that reflects their calling in Christ. Tayo ay tinawag ni Kristo. Tayo po ay mga mananampalataya, tinatawag natin na tayo po ay mananampalataya ni Kristo. Mamuhay tayo ayon po sa Kanyang tawag sa atin. Amen po ba? Ang mensahe po ay live for Jesus. We must live for Jesus. Tayo po ay tinawag ng Diyos. Therefore, this is not just a personal choice. Tama, mayroon po tayong choice. Nung ino-offer ng Panginoon, nung tayo tinatawag ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo aking pagpapahingahin. Nung sinabi po niya sa Isaiah, sabi niya, come unto me. Come to me. Ang sabi po niya, kahit na ang iyong kasalanan ay kasing tindi ng pulang-pula na scarlet, sabi po niya. Hindi ko alam ang scarlet po sa Tagalog eh. Kahit na pulang-pula, na scarlet niya, na deep red yan, gagawin ko yan na kasing puti ng niebe. I will make them white as snow. Ini-invite po tayo ng Panginoon. In the Old Testament, in the New Testament, ang invitation ay, lumapit kayo sa akin. Come now, let us reason together. Ang sabi po niya sa Isaiah. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagalang, sabi po niya sa Matthew. Sabi po ni Jesus. We are called by God. Therefore, tama po na tayo narito ngayon sapagkat tayo po ay nagdesisyon. We have a personal choice. Pero hindi lamang po doon. Dahil po ang nag-invite sa atin ay ang Panginoong Diyos. Yun po ay isang divine invitation. It's a divine invitation. Gagaling sa Diyos upang tayo po ay mamuhay para sa Kanya. Ang tawag pong ito, this calling, what is that? To live for Jesus. It is not based on merit. It is not based on merit, but it is based on God's grace to all of us. Wala pong isa man po sa atin, wala kahit isa. Ang umabot po doon sa pamantayan ng Diyos, tayo pong lahat ay tinatawag ng Diyos na lumapit sa Kanya ayon po sa Kanyang kabutihan, ayon po sa Kanyang biyaya sa atin. It is by grace you have been saved through faith. It is not of yourselves, it is not of good works, so that any man can boast. From the beginning up to the end, from first to last, it will always be the grace of the Lord. Kahit tayo ngayon, mananampalataya, biyaya pa rin ng Diyos ang ating inaasahan upang tayo po ay maligtas hanggang doon po sa kaduluduluhan. Live for Jesus. Ang una po, ang sabi po ng verse 1, as a prisoner for the Lord, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Live a life worthy of the calling. First point natin. Life worthy of the call. Live for Jesus, you live your life worthy of the call. Si Paul, ilang beses po niyang sinabi na siya ay prisoner of the Lord. Ang NIV po, a prisoner for the Lord. Yung iba naman po, prisoner of the Lord. Totoo po, siya po ay prisoner.
Pero hindi niya nakikita ang kanyang sarili na siya po ay prisoner of Rome. Ang nakikita niya sa kanyang sarili ay prisoner of the Lord. Verse 1, as a prisoner for the Lord. Balikan po natin o pakitingnan po natin ang Ephesians chapter 3 verse 1. Ang sabi niya, for this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you, Gentiles. 2 times niya sinabi. Prisoner of the Lord, prisoner of Christ Jesus. Sa chapter 3 verse 1, sa chapter 4 verse 1, a prisoner for the Lord. Ano bang ibig sabihin po niyan? Prisoner of the Lord, prisoner for the Lord. It means that someone is completely devoted to God. Nung sinabi niya, I am a prisoner of the Lord, it means he is completely devoted to God. Sinurrender po niya ang kanyang buhay sa Diyos. Sinurrender niya ang kanyang kalooban sa Diyos. His will. Ano po? Sa Diyos. Essentially, siya po ay captured. Sakto yung kanta natin kanina. Capture me with grace. I will follow you. He is saying, when he said, prisoner of the Lord, essentially, becoming captured by God's love. He was captured by God's love and purpose. Mga words po natatandaan natin, completely devoted to God. Prisoner for the Lord, it signifies a commitment to live according to the teachings of Jesus Christ. Diyan po tayo, yan pong tinuturo ni Paul, sabi niya, mamuhay tayo according to the teachings of Jesus Christ. Dapat completely devoted tayo kay Jesus Christ, even if it means going against societal norms or personal desires. Meron tayong mga personal desires. Mayroong dinidictate sa atin yung society na dapat nating gawin. Pero as for Paul, a prisoner of the Lord, hindi po siya nakatali doon. Siya po ay prisoner of the Lord. Siya po ay mayroong surrendered life to God. Completely devoted to God and committed to live according to what Christ has taught. Live life worthy of the call. Amen. We must live out our faith in Jesus Christ. Ang mga araw-araw nating ginagawa, ang pamumuhay po natin sa araw-araw, kung saan man tayo naroroon, dyan man tayo sa trabaho natin, dyan sa eskwela natin, kung saan man po tayo naroroon, we should live our daily lives and it should reflect the grace and salvation we have received. We should reflect the grace and salvation we have received from God. Amen. Ang buhay pong mananampalataya ay hindi lamang patungkol sa paniniwala. Ito po ay patungkol sa kung paano nating ipamuhay ang ating mga paniniwala. Amen. The Christian life is not about believing only, but living in a way that honors God. Amen. Believing and living. Ang sabi po ni James, but be doers of the word, not just hearers only. Matindi yung kasunod po nun. James 1:22. If you want to check. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. We are deceiving ourselves when we are just hearers only and we do not do what the Word of God says. We deceive ourselves based on what James has written. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves.
Si Paul nagpapaalala po sa atin na tayo po ay tinawag ng Diyos. Mga tinawag ng Diyos. Ano po? And therefore, our identity now is in Him. Amen. Our identity is in Christ. Paano tayo makikilala, mapagkakilanlan? Dapat tayo po ay mapagkakilanlan. Ang identity natin ay si Kristo. Tayo po, sa katagalan ng pananampalataya natin, tayo ang pagkakakilanlan natin in terms of our belief dito. Hindi na natin makakaila na tuwing Sunday nandirito kayo, nandirito tayo, sumasamba sa Panginoon, praise the Lord. And our identity, una sa Diyos, at ang identity natin ay sa church na ito. Tama po ba? No ka rin niya mag-attendi, sister, makanyan. Turod ako again. Your identity is in Christ, and our identity is in this church. Huwag nating ikahiya. Since we are identified with Christ, ano po, this should shape our actions and our conduct. Dito na tayo pagkakakilanlan, ito na yung identity natin, kay Kristo na tayo, tumayo na tayo sa pananampalataya na yan. Meron bang chance na tayo ay parang nahihiya sa ating pananampalataya? Meron bang chance na ganon? Pinaalala po ni Paul kay Timothy, sabi niya, huwag mo akong ikahiya, a prisoner of the Lord. Ibig sabihin, merong chance. Dapat ngayon pa, decided na po tayo that our identity is in Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Our identity now is in Christ. And since we are identified with Christ, ano po, this now should shape our actions and our conduct. Ano po, ibig sabihin, huwag nating hayaan na mapahiya po si Jesus sa pamagitan ng ating mga conduct at ng ating mga actions. Since you are identified, since I am identified with Him. Amen. We must live a life worthy of the call. Kung ganon, ano po, since identified na tayo kay Jesus Christ, ano po, at ang identity natin ito, siyang mag-shape ng actions natin and conduct, we must live in alignment with God's purpose. Now, hindi na po yung purpose natin, ano po, our life should be in line with our call to salvation, our call to serve. Doon na po yung buhay natin. Amen. Doon na tayo tinatawag ng Diyos. Doon na po natin i-align ng buhay natin. Doon sa purpose na yon. Sa salvation po at service. Commitment to Christ. Doon na natin i-align ng buhay natin. Live in alignment with God's purpose. Ano po? Our life should be in line with our call. Ang mga ginagawa po natin, base sa ating belief, our actions should be in accordance with our belief. Mahirap naman po, ano po, meron kang struggle, ano? Ang paniniwala mo sa salita ng Diyos, pagkatapos ang ginagawa mo, taliwas dun sa kung ano sinasabi ng Panginoon. You have a struggle in your heart. At mabigat po yun. Kapag tayo mayroong mga struggle, ang pagkalaban natin na yung sarili natin sa loob. Di po ba? Ang bigat yun. Eh di ang gawin natin, ano po, para wala nang struggle dyan, we surrender everything to God and we align our purpose with the purpose of God. Amen. Live a life worthy of the call. At dahil po dyan, yung iba po, sabi po, walk a life. So, kailangan i-evaluate po natin ang ating walk, ang paglakad. Evaluate natin ang ating life. Evaluate our walk, evaluate our life. Ano po? Does it reflect Christ's calling?
Ang ginagawa po ba natin, nire-reflect niya kung ano ang tawag natin sa Panginoon? Sana. Ano po? Let us live a life worthy of the call. Pagkatapos po sa verse 2, ang sabi niya, be completely humble and gentle. Ay, kung minsan hindi tayo completely. Binigyan niya ng emphasis. Ano? Hindi lamang niya sinabing, be humble. Ang sabi niya, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Dami, ano po? Mabibigat mga binanggit po niya. Christ-like character. Doon po sa ating tawag sa Diyos, we live a life worthy of the call. Paano ngayon tayo mamuhay doon sa calling na yon? Nagbigay po siya. 4. Living for Christ means we live a Christ-like character. Hindi po ba? Yun po yung ating nasa dapat to be Christ-like, to be like Jesus. Meron tayong awit na gano'n, di po ba? To be like Jesus. To be like Jesus. Ano po? Ang una pong binanggit ni Paul dyan, sabi niya, be completely humble. Hindi po tayo completely humble. Sana patuloy na baguhin ng Diyos ang puso natin. Ano po, na ang pride ay hindi po i-overcome ang puso natin. Bagkus ay nandun po yung kababaan, lowliness, humility. Ang in-emphasize po niyan, hindi ko na lang po ginamit yung hindi ko na po nilagay dyan yung mga Greek words, yung mga meaning na lang. Ano po? Ang ibig sabihin nung sinabi po niyang, be completely humble, ito po ay deep sense of humility. Talagang mababa, magpapakumbaba talaga. In the time of Paul, this was countercultural. And even in our time, countercultural. Bakit? Gusto ng sistema ng mundo. Tayo nga, nag-struggle dyan eh. How much more? Yung hindi nila alam kung ano tinuturo ni Jesus Christ. Ano po? Kung sinasabi po ito ay deep sense of humility and this is countercultural virtue in Paul's time, kasi po, humility is often seen as weakness. Gusto ng marami, yung meron silang, yung pride, yung halimbawa, sasabihin nila, ikit ke, ana, paborin ke ito. And parang siyang nakakaangat nun. Inisip niya sa kanyang puso, nakakaangat siya. Simple example. Pero sabi po ng salita ng Diyos, dapat merong tayong deep sense of humility. Kahit na countercultural. Ano po? Kasi ganito po namuhay ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, ano po? Philippians chapter 2, verses 5 up to 8, sabi niya, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped or something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing. Nothing. He made himself nothing. Meron bang gagawa sa atin that we will make ourselves nothing? We want ourselves to be somebody. Hindi po ba? But Christ, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Humility.
a deep sense of humility. Humility is not weakness. Is Jesus Christ weak? Hindi po siya weak. And if He lived this characteristic, humility, if He lived humility, and He is victorious, then we should live in humility also. Amen. Ito ang paraan po ng Diyos ng exaltation. Humility, lowliness. Pagkatapos po, binanggit niya ang sa verse 2, kung itutuloy po natin yung gentle, be completely humble and gentle. Gentleness, meekness. It does not mean weakness also, but power under control. Power under control. Nag-iisip po ako ng ang mabilis ko lang maisip, yung dam. Controlled po yung tubig dyan eh. Hindi po ba? Nag-iimbak ng tubig. But there's great power in that. Bakit po? Kapag tag-ulan, mayroon tayong mababalitaan na, ay, binukla Doreng Dam. Pero marami pong lumubog. Ngayon po, kung ma-out of control yan, marami pong mamamatay. Marami ang lulubog pag mayroong nasira. Pero pag controlled po yan, it can generate power. Generate power. Hydroelectric. Irrigation. Irrigation. Dahil controlled po yan. Pinapadala kung saan, yung mga controlled power. Power under control. How about God? Is He not powerful? By just mere word of Him. Sabihin lang niya, let there be light, and there was light. Let there be vegetation. Let there be fish in the ocean. Power. Pero pag magkasala tayo, halimbawa ako, nagkasala ako. I deserve death. Hindi po ba? Makasalanan. Pero hindi niya sinasabi, may kasala ka. Munta ka. Kumbaga, hindi tayo kaagad pinaparusahan. He's giving us chances. Kaya ba ng Diyos? Kaya niya. Pero Jesus Christ lived in humility, in gentleness, meekness. Si Jesus Christ po, nung pinapako siya sa krus, o nung linalatigo siya, can He not call 1,000 angels or even millions of angels? Can He not call? Or by just His mere word, mawala lahat ng mga yan. Parang mag-evaporate lang yung mga tao. Parang gano'n. Can He not do that? Tandaan po natin, isang angel, kung isang story po sa Old Testament, 180,000 well-trained soldiers, one angel. Inubos niya. How about 1,000,000 angels at Jesus' disposal? It is a controlled response to others when provoked. Ito po yung
Doon sa application ito sa atin, ano po? Meekness, gentleness. It is a controlled response to others when we are provoked. Hindi tayo nagwawala. Ano po? We respond with gentleness when conflicts arises. Power under control. We respond with gentleness in conflict. And when we respond with gentleness in conflict, it preserves relationships. Hindi po ba? It preserves relationships. Kaysa doon, hindi natin kinontrol yung ating emotion natin, hindi tayo nag-react with gentleness and meekness, sira ang relasyon. And hindi nagbigyan ng honor si Jesus. Responding with gentleness in conflict preserves relationships and honors Christ. Long-suffering. Binanggit po niya, be patient. Sa 1 Corinthians 13, love is patient. Love is kind. Long-suffering. Ano po? So lowliness or humility, gentleness, meekness, long-suffering or patience. It means having a long fuse. Ano po? Di ba pag fuse, alam natin yung mga fuse eh. Pag naputol yung fuse, wala kang kuryente. It means having a long fuse. Ibig sabihin po, not being quick to anger. Patient tayo. And according to Paul also, in 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Tama ba ako? 4 ba yun? Eksakto. Ang sabi niya, love is patient. Meaning, love is equated to patience. Love is, ano po eh. Ang patience po na ito, our patience, sabi niya, be patient. Kasi tinuturuan niya, mga tao, ano po, sabi niya, be patient. It means, isipin natin o i-reflect natin ang patience ng God sa atin. Tayo po kakilala ng Diyos. Alam na alam tayo. Hindi po ba? Sabi niya, the number of your hairs, alam ng Diyos. Hindi nga may hirapan ng Lord sa amin eh. But the very hairs, sabi po, ay, alam niya, ibig sabihin, kakilala tayo ng Panginoon. Kakilala niya, alam niya yung mga ginagawa natin na hindi alam ng iba. Alam ng Diyos, hindi lamang yung mga ginagawa natin, kundi mga naiisip natin na hindi nakikita ng iba. Alam ng Diyos yung mga emotions natin na hindi tama. Alam ng Diyos. But God is patient with us, giving us chance na tayo po ay lumapit sa Kanya. Long-suffering. And if God is patient with us, we should also extend grace to others as God extends grace to us. Sabi ko nga po kanina, from beginning to end ng buhay natin, the grace of the Lord. Siya po ang magdadala sa atin sa kaduluduluhan. Not a time in our lives na hindi natin kailangan ng biyaya ng Diyos. I need the grace of God now. I need the grace of God then. I need the grace of God in the future. We all need the grace of God. We must extend grace to others because God extends grace to us. Be patient. Hindi lamang yung naghihintay po ito. Ito po ay pagpapasensya sa ating mga kapatid. Be patient
bearing with one another in love. Bearing with one another. Ang idea po nito is enduring others' weaknesses. Not tolerating them, but supporting them. Ibig pong sabihin sa kanyang weaknesses, we must help them overcome. Ay, mabigat pala, ano po? Hindi ka dapat mainis, kundi dapat ikaw ay tutulong na ma-overcome. And it's not only the responsibility of the pastor, tayo pong lahat, carrying each other's burden. Ano po? Bearing with one another. Hindi po ba ganun yung dating ng salita niya? Ano po? Bearing with one another. Ano po? You endure the weakness. You do not tolerate. You support. You support them to overcome. Ang ibig sabihin po nito, to be kind, to be patient, and forgiving towards others. Kung tayo po nagkakamali, gusto natin tanggap tayo ng biyaya ng iba, pagpapatawad ng iba. Sana, kapag iba naman yung nagkamali o nagkasala sa atin, we must extend. Amen. Love is the foundation of all virtues. Be patient, bearing with one another in love. These qualities reflect Christ. Ano po yung mga qualities na yan? Humility, meekness, patience, love. These qualities reflect Christ and strengthen the church. We want to have a strong church. Nandito po yan. Ipamuhay natin ang tawag natin sa Panginoon, paano humility, meekness, patience, love. Amen. Verse 3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ang pagkakaisa po sa context natin bilang isang iglesia ay hindi po optional. Pag optional, pag gusto mo. Pag gusto ko, united tayo, pwede. Hindi po gano'n. Hindi po optional. Diba? Pag optional kasi, optional yan. Bisa ka, gawan mo. Nung halika, alime. Unity is not optional but essential. Paano natin isusulong ang kaharian ng Diyos? Tayo po ay mga anak ng Diyos na tinatawag na mamuhay na mayroong kababaan ng loob, gentleness, patience, and love. Doon sa pagkakaisa, hindi tayo pwede. Bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi tayo pwedeng united. Ang unity po, it is not something we created. Tingnan po ninyo yung verse. Make every effort to keep the unity of the Spirit. Keep the unity of the Spirit. Galing ba sa atin yon? Hindi. Base po dyan, keep the unity of the Spirit. Galing sa Spirit. Tama po ba? When you keep the unity of the Spirit, ibig sabihin, binigay sa atin yan. Ano ang gagawin natin? Sabi niya, make every effort to keep that unity. Ibig sabihin, hindi galing sa atin, galing sa Diyos, galing sa banal na Espiritu. It is not something we created, but something given by God to us sa church. Given by God. However, bagamat po ang unity ay binigay sa atin, it must be maintained. Sabi niya, make every effort. It requires effort from every believer para manatili po ang unity. Ano po?
pagkakaisa, pagmamahalan, it requires effort from every believer. Take note of the word, make every effort, be diligent. Yung iba po ay work hard. Unity does not happen by accident. Amen. It takes commitment, it takes patience, and it takes the grace of God. Tayo po bilang magkakapatid sa Panginoon, alam nyo ba, ng ating pagkakapatiran ay for eternity. For eternity. Mas maitindi pa ito sa relasyon natin sa ating asawa. I mean, dito po, kasi ganito, para baka ma-misinterpret po ninyo. Ganito lang po ang ibig ko sabihin. Si Sister Ruby, asawa ko po. Wala namang iba. Doon po sa example ni Jesus, nagtanong po yung mga Sadduceo. Kasi may mga po yan, faction. Alam ba ninyo, mayroong factions yan, Pharisees, Sadducees. Yung mga Sadduceo, sila po yung halos nagiging mga high priest. Nagtanong, kaya lang yung mga Sadducees, hindi po sila naniniwala life after death. They don't believe. Only the Pharisees. Alam po ninyo, magaling si Paul eh. Nung nandun po siya sa Sanhedrin, yun, sabi niya, Pariseo ako. Naniniwala ako sa pagkabuhay na maguli. Nag-side yung mga Pharisees sa kanya. Di ba? Ano po yun sa Acts? Tapos, yung mga leaders po doon ay mga Sadducees. Hindi sila naniniwala. Nagulo sila. Dahil doon sa faith na yun. Okay, balikan ko po yung gusto kong i-drive. Yung pagkakapatiran, Nagtanong yung mga Sadducees sa kanya. Sabi nila, kasi ang pinag-uusapan ay yung, mayroong gustong i-drive yung mga Sadducees. Ganito. Ang tanong nila ay, nagbigay sila ng sitwasyon pala. Ang sabi nila ay, mayroong mag-asawa, ang sabi niya, namatay ang lalaki. Alam ko niyo, namatay yung lalaki, sabi niya. Ang sinasabi ng law ni Moses, yung magiging asawa niya dapat, yung kapatid na lalaki, na susunod, na walang asawa. Alam po niyo yung istorya na yon? Tapos, naging asawa niya, kasi nire-require ng law ni Moses eh. Pagkatapos, yung pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim, pang-pito, namatay lahat. Malas na yaman ng babae, makakatako yan talagang. Biruan mo, 7. Pero mayroong lang gustong i-drive yung mga Sadducees. Ito yung tanong nila. In the resurrection, sabi niya. Kasi hindi sila naniniwala eh. Sino ang asawa? Magugulo. Siyempre, naman. May resurrect lang. Parehas. Mayroong gustong i-drive yung mga Sadducees. Kanino yung asawa? Potang, may resurrect pa si Bayo. Kanya asawa. Sabi na pong Jesus, mali kayo, wana. Namamali kayo sa inyong pananaw. Makanyaking banwa. Makanyaking banwa lang makanyan. Alang asawa. Kaya po asawa ka rin ini. What's my point? Pero may kakapatid ka rin. Ali po. It's more than itang relasyon tamo kiti. Biological. Itang may kakapatid tamo kay Gino. Karin. Ali po. Makantay sinabi ng Jesus. Kaya gini pa, may kakalugod at may kakasundo tamo dapat. United. Amen. It's not a man-made unity, but a spirit-led unity. Pasakop na po tayo sa Diyos. Ngayon pa man, sa ating pag-ibig sa Diyos, sa ating pagkakaisa, sa bawat isa. Because it is the Spirit who unites us.
Tignan po ninyo. Ano po, ang Diyos ang nanggagaling ang unity na ito. May mga Kristiyano, halimbawa, Ukrainian, tapos Russian. Magkaaway sila rito. May gera. May kitla ka rin. Parehas lang Kristiyano, may ligtas lang. Lahi na. Ukraine yung metong, Russian yung metong. But we are all, brothers and sisters. Lalong-lalo na doon. It's a Spirit-led unity. Kahit ngayon pa lang, the Spirit unites believers across backgrounds, personalities, and experiences. Alam po ninyo, kung mapupunta tayo sa mga ibang mga lugar, halimbawa nagmi-mission, at alam mo man ng palataya siya, and po even in other places. Minsan pa lang ako lumabas sa bansa, sa Korea, before the pandemic. Pero alam po ninyo, pag mapunta ka doon, you know that they are Christians, nandun yung kagaanan ng loob. Andiyan nga nakabalong pag-isabihan. You have one spirit, you are united. United in heart for the Lord. The Spirit unites believers across backgrounds, personalities, and experiences. Kapag tayo, nire-resist natin ang unity, and this is a unity from the Spirit. Ulit. If we resist unity, and the Bible says this is the unity of the Spirit, we are resisting the work of the Spirit. We are resisting God. And who are we to resist God? Who are we? To resist the plan of God for His church. Ginamit din po niya yung bond. The word bond, sabi niya, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Alam natin yung bond, mighty bond. Ano yung pang mighty bond? Dikit, pandikit. It refers to something that ties things together, binds things together, ties things together. Like a glue. Sa katawan po natin, ano ba yung mga nagbabind? Hindi po ko maalam sa human anatomy. Pero, yung mga ligaments, dito pong amad-amad. Ano rin tarang mag-bind kaya katamo? Karang butol tamo. Lako mo reta. Kaya mga kalas-kalas buto. The word bond refers to something that ties things together like ligament in the body. Ang peace, ang kapayapaan, is the glue that holds believers together. Dapat sa ating pagsasama-sama ay nandun po yung peace. Sa ating pagsasama po ay hindi po kaguluhan ang nangyayari, kundi kapayapaan. Peace is the glue that holds believers together. Without peace, na binibigay po ng Diyos sa ating kalagitnaan ng banal na Espiritu, without that peace, unity crumbles. Magbabalik tayo doon sa ang unity ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Amen. Ang tanong ay ganito, do I promote peace through my words? O doon sa kada magsalita tayo, nagsasalita tayo ng mga kasiraan, nagsasalita tayo ng mga anong tawag dito? Mga pananalita na nagbibigay ng kaisipang hindi maganda sa ating kapwa. Na mag-iisip ng masama doon sa kanyang kapatiran. Yung, anong tawag doon? Nakalimutan ko yung
Di bale, hindi ko na po maisip. Do I promote peace? Through my words? Or do I promote peace through my actions? Do I promote peace through my attitudes? Sana ganun, ano po? We are promoting peace, we are promoting unity. Kada magsalita po tayo, ano po? Hindi yung divided. Amen. Unity in the church requires intentional effort. Submission to the Holy Spirit. Kasi nga, galing sa Holy Spirit po yan. And a commitment to peace. Po. Hindi po ito patungkol sa uniformity. Pag uniformity, di sana, ito ang madali na mas maintindihan yung uniformity. Sabihin natin, King Sunday, mag-Amerikano tamungan. Kento to King Sunday, magmaluto tamungan. Okay lang po yun. Uniformity. Ano po? But it's not about uniformity. It's about living in harmony. Living in harmony despite differences. Differences. Marami po tayong differences. Iba-iba ang gusto po natin. Kahit nalimbawa po sa church, iba-iba ang gusto natin. Pero, kahit iba-iba po yung gusto natin, kahit meron tayong differences, we can live in harmony because of the Holy Spirit in our midst. Amen. Ano pong pinapaalala ni Paul? We live for Jesus. We live for Jesus. Ang sabi niya, live a life worthy of the call. Let us live our lives worthy of our calling in Christ. Ariyan taniya po, kaya hindi nakatamo na us ng Diyos. Amen. Ini kasalpantayanan tamo, ini in church tamo. Let's live our lives worthy of the call. Dinagdag ko na lang po rin ang church na yan. Pero first and foremost po in Jesus, let us live for Him. Let's live our lives worthy of the call. Kay ba't po, let us cultivate Christ-like character. Naos nakatamo ning Diyos, at tinugon tamo kay ngaos na ning Diyos. Ipagkabiyatan ang gusto. Amen. Ipagkabiyatan na po. Let us practice humility. Let us practice patience and love in our daily life. Amen. And let us be an instrument that the unity and peace inside the church manatili po. Magpasakop taking banal na Espiritu. Niya po, uling kaya may inibatan po ing unity. Sabi na, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Po. Maintain unity and peace. Niya po, karang kaya katamong kapatid kayong Ginoo, kayong church. Niya po. At karang aliwa. Niya po. Amen. Alakad tamo po. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. I won't go back, Lord, to the way I used to live before you rescue me. I will not stop till every
troubled nations bows before Him. I will not stop. Today you'll see your glory, see your glory, your fire burns within, burn within me with your fire burns within me, burn within me with your fire, fire burns burn within with your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire. Oh, lift up your eyes, lift up your eyes, see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, oh Jesus, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, oh Jesus, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me. Oh, your fire burns within me, burn within me with your fire. Lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, oh, lift up your eyes, Lord. We honor you. Hallelujah, Jesus. Arise, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, we honor and praise you, Lord. The glory of the Lord is on the earth. Arise, your fire burns within me, burn within me with your fire, May we live, your fire Lord, a life worthy of our call. Salamat po.
May we be Christ-like in our character. Panginoon, nandun po yung namumuhay kami na mayroong kababaang loob, mayroong meekness, mayroong patience, love. We pray, O God, that we make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Salamat po sa inyong biyaya sa amin, Panginoon. Lord, we pray na ang mensaheng ito, O Diyos, ay patuloy na mahitanim sa aming mga puso. Na kami, Panginoon, ay willing, Panginoon, na sumunod sa iyo, magpaturo sa iyo kung anong sinasabi ng iyong mga salita. Salamat po. Ang aming mga buhay ay aming iniaalay sa iyo upang kami ay makapamuhay para sa aming Panginoong Jesus. Salamat po. Lord, we honor you. We thank you, Lord. Ang buhay nawa namin, O Diyos, ay magsalita ng aming pananampalataya sa Panginoong Jesus. Mga actions namin, mga ginagawa namin, Panginoon, magpapatunay ng aming pananampalataya, ang transformation, Panginoon, ng buhay namin. Magpapatunay ng aming pananampalataya ay tunay, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan ka namin. Panginoon, we continue to honor you and to praise you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May your message be planted in the hearts of your people. Hallelujah. Kapurihan, karangalan at kalwalhatian sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen.